Hudyat na yan sa gobyerno natin. Kasi ang sinabi ng Amerika, yung allies, aming mga kakampi, dapat suportahan. Tayo, kung makasuporta tayo sa Amerika, sa usapin ng dyan sa China, grabe. Pero bakit pagdating sa ICC, parang ang bagal natin? Dapat yung pagka-announce ng Amerika, banat tayo kagad, di ba? Pero bakit kaya? Kasi siguro nga, may mga gusto pa silang maswak dyan, kasama na ako. Diba? Pero ang hiling ko, total naman, galing na mismo kay Trump. Si Trump pagsalita dyan, tapos si Rubio, ha? Ang sipin mo, dalawang mabigat na yun. Sana sumunod na ang Pilipinas dyan. Sir Lito, hindi kaya ipagmalaki ni Marcos Jr. sa SONA itong pagkakulong nila Marcoleta at Jinggoy at yung Conas na yan? Baka sabihin niya na sa SONA niya. Ewan ko, as ang balita, si dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero ang tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon Ewan ko. May bulong-bulungan din na sa araw na yun, naarestuhin siya. Para daw ipagmalaki doon sa SONA. Balita, meron din balita na yung mga contractors daw, kung 10 contractors daw, papaaresto. Ano. Pero wala Baka mauna pa si Sen. Robin ang arestuhin nila. Malamang ako, Huwag naman, magiging presidente pa yan. May vice president pa yan. Kasi nauna pa si Marcoleta na nakulong kaysa kay Romualdez. Magkakagulo. Oo. Subukan nila. Grave threat yan. Subukan nila. Magkakagulo, grave threat yan. Hindi, magkakagulo. Basta, walang kalalain. Meron akong isang gustong itanong kay Senator Robin. Apo. Kasi nung nagano ka, kailan ba yon? Itong linggo na to, nagsalita ka tungkol doon sa ombudsman. Sinabi ng ombudsman na parang hindi mo yata sila nire-respeto, hindi ka sumasagot. Naayos na po yun. Oo, so umano ka medyo napigil yung pagsasalita Hindi mo ko ron. nga maintindihan Ako, kasi may kinalaman pa rin sa impeachment court yun. Kasi napakahalaga ang integrity ng judge, di ba? Pagka ganun, ang lumalabas, hindi ka sumusunod sa batas, ano karapatan mong maging huwes, hindi ka nga sumusunod sa batas? Kaya po, nagsalita ako doon, nagmanifest ako, nagmanifest. Hindi yun irrelevant, katulad ng sinasabi. Opo, yun po ang hindi ko rin maintindihan kay kasamang Senator Bindalo, si Erwin. Bindalo yan. Opo, bakit nga nasabi yun? Pero siyempre, dapat nating respetuhin ang bawat opinion ng bawat isa. Gusto niya, dalhin na lang daw sa session. Sa Lunes session na. So pag-uusapan namin yan. Ang magandang balita naman po dyan, nagkaintindihan na po kami ng ombudsman. At nandun na po sa kanila. At sinabi po nila na nandun nga. Merong lumalabas ngayon na balita, Senator, na si John Vic Rimulya, pinapatugis na raw si Senator Bato de la Rosa. Alam naman natin, doon nga kayo inuugnay, itinakas nyo daw. Meron ding Sa lahat ng tumakas, yun na naglakad. Ayun nga nauuna pa nga sa'yo ngayon, isa pang issue na nakadikit dyan is yung pagsasalita ng US sa ICC na talagang nilalabanan nila ang ICC na they will dismantle ICC. Ganun ang pagkakasabi nila. So bakit sa tingin ninyo ang ating bayan pinupursu pa rin ito samantalang itong ibang mga bansa? Pare ko, dapat hudyat na yan sa gobyerno natin. Kasi ang sinabi ng Amerika, yung allies, aming mga kakampi, dapat suportahan. Tayo, kung makasuporta tayo sa Amerika, sa usapin ng dyan sa China, grabe. Pero bakit pagdating sa ICC, parang ang bagal natin? Dapat yung pagka-announce ng Amerika, banat tayo kagad, di ba? Pero bakit kaya? Kasi siguro nga, may mga gusto pa silang maswak dyan, kasama na ako. Di ba? Pero ang hiling ko, total naman, galing na mismo kay Trump. Si Trump pagsalita dyan, tapos si Rubio, ha? Ang sipin mo, dalawang mabigat na yun. Sana sumunod na ang Pilipinas dyan. Kasi malinaw naman yung sinabi doon na leftist, pare. Kung ano yung sinabi ko doon sa hearing. Yung sinabi ko, di ba, dinala nyo si Digong doon, alam naman yung puro leftist ang nandun. Ayun.
Yun mismo ang sinabi ng Amerika na ginagamit ang ICC dahil puro leftist nga doon. So bakit mo dinala si Digong doon? Pambihira, oo. Kaya sana po bilang tayo alay ng Amerika, sumunod na po tayo sa sinabi ng Amerikano. Sinasabi nila kasi dyan, matagal na tayong umatras. Oo, umatras nga tayo, pero bakit tayo nagsusupport? Kung anong sabihin natin, sinusunod natin. Yung sa amin, yung kaso ko, kaugnay nun eh. Dahil obstruction of justice sa warrant of arrest ng ICC. Pambira, si Bato. Isipin nyo, si Bato nagtatago. Hindi natin alam kung nasan yung senador natin na inelect, number 3, number 4. Hindi natin alam kung nasan dahil sa ICC. Kaya nga nung nagsalita ako doon, sabi ko, hindi ako kailanman magpapasakop dyan. Never ako magpapasakop sa dayuhan. Sayang naman tong damit ko. Si Andres Bonifacio pa yun nandyan. So kung hindi ka nila mapapakulong dito sa kaso mo, sa ikinakaso nila sa'yo, baka naman mamaya yung ICC Yun warrant na, naman yun. na lumabas para magtago ka, para mabawasan Hindi. kayo. Ako ang sinabi ko sa kanila, kasi iba yung kay Bato. Yung kay Bato kasi medyo mahaba sintensya nun. Yung sa akin, obstruction of justice. Kung yan, ang pagkakataon ko para makita ko si Papasok, Digong, no? Oo. aba, yes, ako dyan. Sama na ako dyan. Sama Jack, ako dyan. sama ka? Oo, Oo. Hindi ka Pwede. pwede. ako. Papalit ka daw doon kay PRRD. Palit na kami. Paano na? Dalawa na kami magkakamalinhan mo. Mahirap naman yung kapatid. Mahirap Sayang, gusto ko mapunta doon kung nandun si PRRD. Pero kung wala na si PRRD, malabo naman yun. Ako gusto... pare, ilang taon na kong nandyan. 2 taon na kong babalik-balik doon. Makita ko lang si Digong. Hindi ako pinapapasok. Pero kung yun ang chance, pare, at mapakita ko sa taong bayan na eto ang injustices dito sa ating bayan, okay sa akin Sasama yun. ka, may laya Walang yun, problema, tol. Walang problema. Obstruction of justice, 1 taon lang yun. Ayos lang. Pwede yun. May piyansa pa nga yun sa atin, ha? O umamin ka na. Sabi mo, ikaw nagtago kay Senator Robin. Ay, kay Senator Bato. Paano makapunta ka ron? Gusto mo makita si tatay dito? Hindi pa, sir, dito hindi pa ba pwedeng lumabas si Bato? Dahil nagsalita naman ng Amerika na kung sino man ang Gandang tanong yan. Hindi pa rin eh. Huhulihin siya. O paghuli, saan dadalhin? ICC. Dapat ngayon, kung susundin nila yung mismong ICC rules, dapat sa husgado muna natin. Oo. Yun nga yung binaliwala nila nung kay Presidente Digong. Sino po ang huli? Si Trillanes po ba? Siya yung Si ano sheriff? Siya yung ano eh. yung Parang sheriff. sheriff Hindi, pero sa tingin nyo, kahit sa statement ng Amerika, gagawin pa rin nilang padala si Bato sa ICC? Oo, kaya nila. Baka diretso sa Gagawin Villamor pa rin yan. nila. Kung si Pangulong Duterte nga, binaliwala nila eh. Hindi, kasi wala pang wala pang statement ang Amerika noon na kung sino man ang matatanggalan ng visa, isa na Siguro kailangan, pare ko, magbigay ng talagang formal na official na statement. Official statement ng presidente na talagang wala na tayong support sa ICC. Siguro kung mangyayari yun at sasabihin niya na dadaan na sa... Kung ano yung sinabi ng Kano, di ba madalas naman Pero, ganun, Senator, kung ano yung ha? sinabi ng Kano, yun Susundin naman niya. ang nangyayari. Oo. Pagpaumanhin nyo, Senator, pero binanggit na yan ng Presidente. Actually, sinigundahan pa yan ni dating SOJ na ngayon ay ombudsman na hindi sila makikipagtulungan. Parang ang huhulihin pa nila eh. Pero walang official walang official na talagang order eh. Kailangan may official order. Kasi yung salita ng politiko dito sa Pilipinas, sa hangin lang napupunta eh. Oo, walang May komento na rin ng Malacanang yan, diba? Si Auntie Claire. Mapatungkol Magkaiba sa daw eh. Magkaiba ang pulisya. Amerika, Oo, pulisya. Pilipinas. Mali siya doon kasi ang sinasabi ni Auntie Claire, ang sinasabi ng Kano, hindi yun polisiya. Ang sinasabi ng Kano, 1776. Ano nila yun eh? Constitution. Liberty. Yun ang sinasabi ng Kano. Hindi So sila ibig sabihin, magpapasakop hindi sa sila magpapasakop kahit na sinong korte. korte o foreigner. So di ba naka-angkla tayo doon sa 1776 na liberty? Di ba yan ang pinaglaban din nila Andres Bonifacio, yung kalayaan na yun. So anong sinasabi niyang hiwalay doon? Parehas yun. Na hindi tayo magpapasakop sa kahit na sinong foreigner. Partida, lawyer pa yan, ha?
Kaso binusabos na ni BBM ang ating judicial system eh. At ngayong hawak na nila si Presidente Digong, ang tingin nila tropeyo si Digong eh. Tropeyo ng ICC siya. So hindi rin nila ibabalik si Presidente Digong. Kasi irrelevant na yung ICC eh. Wala nang pumapansin dyan eh. Tayo lang ang pumansin. No? Bagamat, sabi nga ni Coach Oli, laging sinasabi noon ni PBBM at saka ni Boying Remulla na Justice Secretary noon na hindi namin papansinin ang anuman ang kikilalanin ng jurisdiction ng ICC. Pero, di ba? Isang iglap. Kinidnap nila si Presidente at dinala doon sa ICC. Kapag nawala yung ICC, Sir Lito, at siyempre may posibilidad na makalabas si Pangulong Duterte. May sinabi kasi si Ombudsman, Boying Remulla, na kahit na makalaya si Pangulong Duterte, hindi daw nila papapasukin dito sa Hindi Pilipinas. pwede yun. Hindi pwede yun. Pilipino yun eh. Yun yung pagkakasabi niya. May pendalo po tayo, sir. Ha? Pendalo. Sabi niya yun. Hindi pwede yun. Article 3, section. Ano, gagawin mo stateless yung tao? Hindi pwede yun. Sabi nga kung halimbawa yung sa interim release at ibabalik dito sa atin, hindi sila papayag. Nabalitaan nga natin yan. So, ang gagawin na lang ata nila siguro kay Pangulong Duterte, pag nawasak nga yung ICC, doon lang din ulit sa dahig o kaya sa ibang bansa. Hindi pwede yun. Focus na eh. Pwede. Wala na. Punta naman tayo sa impeachment. Yan. Yan, pag-usapan natin to. Yan. Kasi sabay din itong impeachment yung paglabas ng survey na kung saan lalong tumataas si VP at si BBM lalong bumababa. Sa tingin niyo po, sa inyo muna, mahirap magsalita dito si Sen. Oo eh. Si Sa boss tingin, na lang, si patron natin. sa tingin niyo po, itong impeachment na nakaraan, itong mga tatlong witness, nagkaroon po ba ng epekto kay VP Sara na mabawasan siya? Dito sa first article, walang ano eh. Unang-una, bakit inilista ng prosecution si Zulaika Lopez, Yusek Zulaika Lopez, na kanilang witness, di ba? Pagkatapos, inatras nila. Bakit? Kasi nung nakita ng tao yung footage na talagang inaapi, ngayon lang dati kasi pinapakita yun lang galit na galit si VP Sara, yung bugso ng damdamin. Ngayon, nakita yung si Zulaika Lopez pala, una, pinatay ang ilaw doon sa detention center niya. Pangalawa, ililipat siya sa correctional sa 10 oras ng gabi, no? Detention lang 'yun, di naman siya kriminal eh. At 'di ba nag-iiyak. Nung nakita 'yon, ano ng taong bayan na kaya naman pala sumiklab ang galit ni VP Sara. Kasi tao mo 'yan eh, 'di ba? Matagal na niyang kasama. So ngayon, pag hinarap nila si Zulaika Lopez at umiyak din at kinuwento yung detalye nung ginagawa sa kanya doon sa Batasan Detention Center, lalong magsisimpati ang tao. Madi-disprove yung kanilang allegation na grave threats and inciting to sedition. Kaya hindi na nila tinawag.